Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbabalik po dito kung saan apektado po ng demolisyon. Nandito po ang buong team muli sa pagsuyod na makapagbigay po tayo ng pagmamahal po mga kabayan. Gaya ng sinabi ko po ay lahat ng naapektuhan ng demolisyon po mga kabayan ay bibigyan po natin sila. So last day na po namin ngayon dito sa pagpunta po mga kabayan, kasi ang naiwan po dyan ay, kung hindi po ako nagkakamali, 4 or 5 na lang po na bahay na pamilya na hindi pa po natin nabigyan. Kasi lahat po ay nasa more or less 30 families po ay mabibigyan po natin. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsors, very generous sponsors, ating mga subscribers, followers, YouTube members, no, na walang sawang panunood without skipping ads po mga kabayan. At gano'n din po sa Sara Q TV, sa walang sawang pagmamahal, no, suporta, all out support po sa ating channel. At Makoy Injakoy, Team Lorry Driver po mga kabayan, maraming salamat sa suporta, sa nandito palagi na handang umalalay sa ating channel. Kaya maraming salamat. Syempre po mga kabayan, bago kami magsimula sa aming misyon sa araw na ito, kakain po muna tayo. Kaya nandito kami ngayon naka stop dahil maalikabok na po doon sa unahan. Dito kami ngayon sa mahabang tulay mga kabayan, na marami ditong nakatira din, na lahat sila ay pilay. Joke lang. Okay, so ready na ba kayo? Gutom na ba kayo? Opo. Kaya pala ganyan na ang boses, kasi gutom na daw sila. Gutom na sila. O at least hindi tayo ngayon late mananghalian. O advance tayo mananghalian ngayon. Kailangan magpakabusog muna tayo bago tayo sasabak sa mission natin. Okay, let's go! Let's go! Tara, umpisa na naman po tayo mga kabayan, dahil iilan na lang po sila dito. Hi! Magandang tanghali. Bahay niyo po, tay? Wow! Presko. Lahat ng hangin papasok sa bahay ni tatay. Napakasarap dito matulog. Nakakatuyo ng ilong. Nakakatuyo ng ilong dahil po Sa hangin. sa hangin na walang tabing. Si Tatay Narciso, kayo po, anong pangalan niyo po, Nay? Marisa. Po? Marisa. Si Nanay Marisa and Tatay Francisco. Wow, mukhang bago pa itong ginagawa yung bahay niyo, Tatay Francisco. Ngayon lang pong nagawa yan. Oh, halata nga po. Kasi bago pa yung mga kahoy niya. Nung nag-fiesta, nagtungan ko. Talaga nung nakaraan lang po talaga. Kasi ang fiesta nung 11. So talagang bagong dugtong lang po talaga mga kabayan. Ay, sa tangki. Tatay Francisco, sino pong gumawa sa bahay nyo? Ako. Wow! Nakakatipid po kayo. Sino katulong nyo po? Katuwang nyo po? Yung anak kong binata nandyan. Buti naman na kahit papaano ay malaking bawas po yun kung kayo lang ang gagawa. So, ganyan po dito ang bahay mga kabay. Hindi po nila magawa ng biglaan. Kasi unti-untiin. Hindi mabigat sa bulsa. Kumbaga, at saka hindi rin maiwanan yung trabaho. Kasi siyempre, nagtatrabaho pa sila. Mabigat din kapag minsan, kapag walang hindi nagtatrabaho sa bukiran sa taas, linggo, gawin. Kumbaga, nag-aaral na mga kabayan mula Lunes hanggang Sabado,
trabaho Sa trabaho, sa taniman. Opo, sa taniman sila. Pagdating po ng linggo, yun po yung Kalahating araw. ginagawa nila, no? Pasulpot-sulpot yung gawa sa bahay. Kaya nakikita natin, walang tabing, na walang dingding. Kasi siyempre, another day na naman yan, another weeks na naman po yan mga kabin. Hanggat unti-unti matatapos po nila. Oh, kasi I'm sure, sabi ko nga, hindi baling mawalan ka ng pagkain, madaling hanapan. Mahiram mo sa kaanak, sa mga kapatid, kapitbahay, pero kung mawalan ka ng bahay, kawawa ka talaga. Kahit wala ka ng pagka, basta may bahay. Tama. O, di ba po mga kabayan? May pagsisilungan kang gabi-gabi. So, ibig sabihin po ito, Tatay Francisco, itong lahat ng itinayo nyo paunti-unti sa bahay ay bagong bili lahat. Hindi galing doon sa na-demolish na ano. Ito po, Hindi po. ito yung mga ito. Pati yun. Yan lang po ang Mga ero. aero na yan. O, yung ilang piraso. Marami. Pati, basta yan. Pati yung buo. Yung sa Buti na ano nyo pa po, Tatay Francisco. Buti na Kasi iuwi hindi nyo pa. Hindi pa po na ilagay sa gawang bahay. Ah. Nakasamentado na yung bahay. Sementado Hindi, po yung wala bahay. pang materialis. Hala, ibig nyo sabihin, nagpatayo kayo doon. Malaki po. Malaki, hollow blocks, kumbaga. 30-40. Hindi pa siya natapos, hindi nyo pa nalagyan ng Balangkas. Balangkas na kahoy. balangkas saka yung Yero. yero. Pinaalis na kayo. Kung kailan kayo gumastos na Malaki. 40 by 40, malaki po yun. Po yun. Kasi abot-abot na po 150 po yung gastos ko doon. Gastos ng anak ko yung 40 by 40 mga kabayan, nakakwadrado na. Kulang na lang yung balangkas at saka yung yero. Buti na lang po tatay, hindi nyo na ilagay yung yero. Ako na ilagay. At saka yung mga kayo, kasi malaking gastos po yun. Another gastos na naman. Tapos maiiwan nyo po doon yung yero. Lalong kawawa, Tatay Francisco. Yung po yung mga aero na lost pa. Yung po doon sa bahay, sana malaki. Yun po sana ang gagamitin. Bakit nagpatayo kayo ng kay laki-laki, Tatay Francisco? Bakit inabot ang 40 by 40? Sabi po ng piyan-biyan ko, sa kanila po yung lupa. Wala kang kanya, saklan sibal daw yung lupa. Ay ngayon na Panatag kayo na magtayo ng ganong kalaki kasi sa kanila po yung lupa. Hindi delikado. Hindi kayo nangamba at hindi nag-iisip na paalisin. Kaya 40 by 40 kagad. Diyos ko mayo. Dalawa po yun. Ilang buwan po yung tatay na ginawa nyo 40 by 40 bago kayo Bali, anim na buwan po. Kasi binuno po yun ng 6 na buwan? kinakukuha namin lang, miniminti lang namin sa budget. Kung meron pong pera. Yung Sabi nyo po kanina, 150. Oo. Ano ngayon yung pakiramdam nyo, Tate Francisco, na inabot kayong 6 na buwan, gumastos kayo ng 150, and then biglang balitang, shh, Masakit din po. anong ginawa nyo po doon sa baton yung bahay? Wala po. Hinit ka man sa mga security dahil makukuha ng yaman, wala ka rin magawa. Makauhuli ka rin. Kumbaga parang pumikit na lang kay tatay. Parang natalo lang po sa sugal. yung Bilang ipunan po, biglang nawala rin. Hindi mo naman kinuha ang hiningi-hingi saan sa ano yun. lang Pinag-iipon-ipon. tatanim ka. Sigurado, alam po naramdaman nyo po, nanay and tatay, hindi ka nakatulog noon sa time Kaya na po, ngayon. minsan matutulog ako 1 oras lang nung gabi. Iniisip Ako po, pangarap na kapag bahay. naka 5,000 po, yung 3,000, yung ibabagay ko po sa hardware. Maghuhulog ako sa hardware. Puwin po resibo. So, ibig sabihin, kikita ka ng 5,000, mas malaki pa yung Oh, ilalagay itabi ko mo sa materials kasi doon sa pagkain. Ang isang 2,000, budget sa pagkain. Ibig sabihin nyo po, magtatabi po kayo o magbabangko kayo sa hardware. po. Kapag naipon po yan po biglang po ipabibiyahe ko na po yun. Kasi titingnan ko po. Ganun pala ang kalakaran mga kabayan. Kahit aabot po ng 1 taon doon, kahit basta. yung Mag-deposit lang po kayo. Anong katibayan nyo po, tatay? Resibo po. Resibo lang po. Kunwari, halimbawa, bibili lang po kayo ng hollow blocks ngayon na 100 piraso, nakaresibo na po yon. Basta, anytime, kahit abutin pa ng 5 taon yan, saka mo kukunin. Oh, basta yung resibo ko mawalain. Good idea yung mga kabayan. Very wise, very smart na idea yung mga kabayan. Kasi ginawa po nila yon. Kasi kung hindi po nila yon gagawin, na i-deposit mo na doon or ibili advance sa hardware, ang mangyayari po pag itabi lang sa bulsa,
Kasi mawawala rin eh. Tama. Sabay doon maragod. Yan po mga kabayan, sabi ko, ako kahit Bawal ay. wala man ako sa kalagayan nila, pero ramdam ko kung gaano kasakit. Kasi sabi ko, grabe yung trabaho nila dyan mga kabayan. Init, ulan, pagod, maghakot sa mga kalakal nila ibaba. Minsan, mabarat pa sila. Minsan, nalulugi pa. Minsan, kunti na lang. Ganun din. Pero pinipilit nyo pang mag-ipon. Mag-ipon para yung pamilya po mabuhay. Tama. Plus, sinasakripisyo po yung budget sa pagkain para lang talaga doon sa pangarap nilang bahay na mabato. Pero ganyan pa ang mangyari. Kaya sabi ko, sabot na aking makakaya, hindi ko man maibigay lahat ng maraming kailangan nila kahit papaano nandito tayo nakiramay doon sa kanilang sitwasyon na sinapit noon mga kabayan na makapagbigay tayo. Wow. So ngayon, Tatay Francisco, nag-uumpisa na naman po kayo bigay sa hardware. Hindi na pa po kasi nadala na po eh. Tama. Tama po yun. Hanggat alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo sigurado, please, wag. Alanganin pa yung lugar. Tama. Wag, please. Kasi, syempre, kawawa, imbis na ipon mo na sana yun, pagkain na sana, mapunta lang doon sa ano. Pero kung sigurado na kayo na sa inyo na talaga, ay walang problema. Kahit 20, sabi nyo po, 40 by 40, kahit 80 by 80 sa susunod. Basta sigurado kayo sa inyo, at least yung pagod nyo hindi sayang. O, kayo diba? Naman po, Nanay Marisa, nasaksihan nyo po yung pag-iipon ni tatay ninyo, yung paunti-unti na makabuo ng bahay. Tapos, nung nakita nyo na ganyan ang nangyari sa bahay nyo, na iniwan nyo na lang po doon na gano'n, hindi pa natapos, grabe yung gastos, tapos iniwan na sayang. Ano po sa pakiramdam nyo po at that time? Masakit po ako. Yung parang umiiyak ka lang ng dugo sa sa gastos ng bahay. Habang iniisip nyo po. Opo. Ano na pag-usapan nyo ni tatay noon? Paano na to? Nag-away pa nga kami yung mga sikyo doon eh. Iniisip namin pong dalawang mag-asawa. Magbagong buhay na naman para siya. maibalik yung naigastos para hindi maisipan yun. Magtanim na naman. Kumbaga baliwalain na lang po, Tatay Francisco. Tanggapin na lang para makakonsentrate doon sa pagtatanim. Kasi wala ka pong magawa sa makipag-away ka sa kanila eh. Ang importante na itayo na unti-unti, no? And then nakabangon kayo unti-unti, and then yung trauma na bawasan na, yung takot at least naging handa na kayo ngayon sa susunod na hindi na kayo magpapabato ng bahay. Ang importante na lang po doon, Tatay Francisco, na malakas kayo, na sige pa rin makapagtrabaho na walang sakit. Kasi kung ano may yung nawalang pera, may babalik pa din yun. Pera lang yan po. Opo. Pera lang po yung mga Tama. Panalig ka lang sa Panginoon. Tama. So, yun yung mahalaga doon na makapagtrabaho pa kayo. Okay, kumusta naman ang tanghalian yun? Tapos na po ba kayong kumain? Tanghali po, kasama ng almusal kasi galing po ako Naku, parehas po tayo. nagbungkal po ako dyan. Sa makikita yung pundo sa bukal. Nadaanan po namin. Sa taas doon. Oh, parehas po tayo. Naglinis ako, taniman ko ng luya. Yung aming almusal, tanghalian na. Yung tanghalian po namin, o merienda, hapunan na, ganon. Madalas pinagsama na minsan. Nag-almusal ako alas 10. Hindi naman sa nagtitipid mga kabay, sobrang busy lang talaga. No, minsan nagutom ka, maya-maya pag meron kang ginagawa, makakalimutan mo na. Kalimutan mo na po yung... Ano, ganun talaga. Lalo na pag nandito ka sa kabundukan, talagang makakalimutan mo na yung kain. Okay, sige. Tapos na silang kumain. No, at nandito tayo kahit papaano ay makapagbigay po tayo ng pagmamahal sa mga kapatid natin. Kasi po dati doon po, yung bahay namin malayo, ganyan din. Yung anak ko. Kugol lang po yung dati, yung ngayon, iniram niya yung isang yung ibang iro po. Yun, nilagay po dyan sa anak ko. Ito. Oo. Okay. Okay, pasok. Ayan, kasama naman po natin muli sa Rakyo TV. Please, bisitahin at supportahan po natin mga kabayan. All out support po sa ating munting adikain. Salamat po. Ayan, may bigas na, may groceries. Siyempre, hindi lang yan. Meron pang cash para pambili ng masarap na ulam na anay. Ipagluto niyo po si Tatay Francisco dahil pagod galing sa trabaho, mainit, kailangang humigop ng mainit-init na masarap na sabaw. Nagagaling po yan sa ating mapagmahal na sponsor from Silent Sponsor. Maraming salamat po sa
walang sawang sumuporta at pagmamahal niyo po sa aking munting adikain. Salamat po from silent sponsor. Masaya po ba, tatay? Anong mensahe po natin sa ating... Masaya po yan. Masaya po ako kasi po para makatulong din naman sa pagtatrabaho. Yung binigay niyo po. Para mayong nangyari sa akin doon sa PIDPID, makakalimutan ko dahil nasa trabaho. Tama. Magandang ano po yun. Magandang ginagawa nyo na hindi makapag-isip ng sobra-sobra. Maiisip mo ang nangyari. Mag-isip po ako, baka paisip ako ng masama. Ay, masama din sa tingin ng Diyos po yun. Tama kayo. Kumbaga, nililibang nyo na lang yung sarili nyo doon, yung isip nyo. Para maalis sa isip ko yung gastos doon. Tama. Kayo po, Nanay Marisa, mensahe niyo po sa biyaya. Salamat po sa binigay ninyo sa amin para meron pong kainin magtrabaho. Opo, alam ko mga kabayan. Kasi pag nagtatrabaho po sila, ang ginagawa nila ay iisipin po nila, lalo na usos kanila bayanihan mga kabayan. Halimbawa, magtrabaho sila na wala namang sahod yung nagtatrabaho. Pakainin. Kailangan may pagkain para tulong-tulong ka. Bayanihan ang tawag po doon mga kabayan. Okay, so syempre kahit gaano kalungkot yung buhay Tatay Francisco, kailangan maging masaya pa din. Huwag kalimutan. No? So syempre anong kanta ang Marunong ako magkanta kung binabasa ko sa sa video, okay. Pag wala, hindi ko ma-memorize. hindi yung parehas tayo, tatay. Marunong ako konti kumanta, kahit sintonado, alam ko kumanta. Pero pag walang lyrics, so walang nako, hindi ko na matandaan. Diba? Kaya po, Nanay Marisa, meron kayong kanta sa... hindi rin sila sumasayaw lang. Sumasaya lang daw sila, hindi sila kumakanta. Hindi ko yung radyo, nagbibideo ko. Yan ang ginagawa niyo po. Okay, sige, buti lang may mga baon tayong singer ngayon. No, buti lang may mga baon kaming singer na kahit papaano mahandugan kayo ng... Ayan po yung biyanang ko, marunong mag-singer po yan, noong dalaga. Ano ko lang po mga kabayan, ha? Kamag-anak nyo na naman tayo, Nanay Miling? Ito po, kung pamangkin. Pamangkin niya po. So mga kabayan, dito, Yan wala po, sa plano. Ito po yung, kahit ko excuse po, ito po yung panganay ni Tatay Nanay Brinya. Ito po yung nandoon. Yung Bining? Brinya po. Yung matandang doon sa dulo. Sa dulo, opo, yung namatayan ng Yung namatay na po yung asawa niya. tatay nyo. Ikaw ang panganay. So ayan po mga kabayan, ulitin ko lang po. Itong lugar ay walang kaalam-alam si Nanay Miling, no, sa pagpunta namin dito. Nagkataon lang po talaga mga kabayan na isa sila sa napuntahan natin dahil na demolish, no, napasama sa demolition po mga kabayan. At nagkataon din po na kamag-anak halos ni Nanay Miling. And then yung iba kamag-anak ni Nanay D and Nanay Needs. Hindi po namin sinadya o pumunta talaga dito para tulungan yung mga kamag-anak ni Nanay Miling po mga kabayan. No? Tayo talaga di na lang natin intindihin kung paano tayo makatulong sa kapwa. No? Kahit sabihin pa natin kapatid yan ni Nanay Miling, anak yan ni Nanay Miling, kung deserve naman bigyan ng pagmamahal, wala po yung problema. Kasi ang pagtulong po natin mga kabayan na nakitaan naman talaga natin na kailangan natin o kailangan nila yung pagmamahal natin, ay bigyan po natin. Ulitin ko po, yung pagpunta po namin dito, hindi po namin alam na maraming kaanak dito si Nanay Miling. Kasi matagal na po na panahon, nakita yun naman, very emotional yung pagkikita nila. May iyakan, kung ano-ano na lang. Kasi siyempre sa ilang taon na hindi sila nakikita kasi malayong lugar po ito. No? Kung malapit man, yung iba, siyempre, puro sila trabaho. Wala na silang panahon na magsige pa chismisan, no, makimusang o makibisita sa mga kanya-kanyang bahay. Hindi po ito plano o hindi po ito sinadya na punta yung mga kaanak ni Nanay Miling. Kusa na lang tayong dinala dito
ng Diyos para tumulong at mag-abot at umalalay doon sa mga taong na-demolish po mga kabayan. So ayan lang po kasi mayroon kasi nagsabi doon bakit yung halos na lang kaanak ni Nanay Miling yung tinulungan natin. Hindi po namin alam in the first place na ito pala ay mga halos kaanak ni Nanay Miling dito. Nakita nyo naman. So yun lang. Ang ligaya ko, ang puso ko'y tapat sa'yo. Yan. Paniniwalaan mo, ang pag-ibig ko'y ikaw lamang. Layo ka man, ang puso ko'y Iiwan mo. nananay. Ah. Ang buhay ko'y parang hindi ay pantay. Ang buhay ko ay parang hindi pantay. Parang height lang yun ah. Pahinap nga. Alaga kita. Panahon na pa. Magsaya. Magendo lang kang umaga. Alabira. Alabira mo. Hindi sumasahod. Kapag kain na di ba namu? Katakat-takan kaiba ang katulad sa iyo. Biro-biro ang simula ay wagan pala ay anon. Ayaw-ayaw na ako, ngunit hindi totoo dahil sa iyong puso kong pinayag mo. Ala-ala ka maging gabi't araw, yay! Alipin mo, walang kailangan. Nadinig mo lang sa labi mo hirang na ako yung ibig. Laging abang buhay. Kuwang sintay, ulilain. Halabira! Hino ba kayang tatawagin? Kung hindi, sineneng o giling. Malayo sa piling, malayo man malapit din. Piling ko rin malarating, wag lamang masabi nyo, kayo mga manugang ko. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo ata ako nabibig. Kasi mo hanggang ba't pinagkandong, di kita mahal. Puputok ang puso. Bago kang kaya, kung ba it's now or never, hay ba na ko? I hold it, kayo lahat. It's me, my darling. It's now tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. I only die. Kabagay ko ng mama. Hay, maraming salamat sa aking kanta para sa inyong lahat ang pamangkin. Nandito. Welcome tayo para sa bahay nito. Okay, so ayan po mga kabayan, maraming salamat muli sa ating silent sponsor. So syempre, nawa ibigyan pa ng mahabang buhay at maraming biyaya yung ating silent sponsor dahil alam po natin kung gaano kabuti yung puso para tumulong sa mga kabayan natin. Marami pa rin salamat po sa lahat na naging sponsors natin na patuloy po sa pagbibigay ng pagmamahal para ma-spread out po natin yung ating tulong na hindi lang dito kundi marami pang iba. Maraming salamat and God bless us all. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.